lahat ng mga bagay na pangyayari kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Purihin ang Panginoon. At dapat tayo sa mga kailangan para request sa Panginoon. Kung meron po mga request, meron po yung nalagay dito request. Complete healing kay Santiago Hinakay. Ang paa niya na nabali ng hulog sa trabaho. May Sister Jennifer Hinakay. So yun po itong natin si Santiago Hinakay. Pagagaling ng Panginoon dahil nabali ang kanyang paa. At sa Panginoon na nakagalo siya. Tulay po simple sa ating Panginoon. Mayroon po ang pre-request dyan? Ano? Okay, praise the Lord. Ay po ang nangyayari sa Panginoon. Pagkita niya sa Panginoon sabi na may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, Brother Santiago Hinakay pong bisita ngayon po. Ikaw ang magbigay ng kagalingan sa kanyang paa na nabali. Ayon sa kanyang request, kaya niyo pong pagalingin ang paa niya po na nabali po. Kaya niyo pong ayos po kayo by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the name of the Lord Jesus Christ, ang iyong kagalingan, igawad mo, Panginoon, sa Kanya. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Yan, request ni Jennifer Hinakay in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat mo sabi, in Jesus' name. Lord, alam ko rin po, Panginoon, request ni Brother Romeo, Panginoon, Lord, putas lang, Panginoon, wala putas lang, igawad mo yung bendisyon po, Panginoon, sa Kanyang promotion, sa Kanyang trabaho po, Panginoon. Sapagkat walang imposible sa iyo ang promotion at wala sa iyo, Panginoon, Lord. Ikaw nagsabi, if you will lift it up from the earth, you will draw all men unto thee. Kaya dalayan ko po, Panginoon, na siya makapasa sa promotion po. Wala sa iyo po, Panginoon. Pagin mo kanyang puso sapagkat ikaw nagsabi sa Psalms 37 verse 4, delight thy soul unto the Lord, and you shall give thee the desire of our heart. Salamat po, Panginoon, kapag ikaw nalugod sa aming buhay, igawad mo aming mga kailangan ng aming Panginoon, mga bitin sa aming buhay, sa aming puso, sa pangalan mo po, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Then po, ang aming pong dalangin po, Panginoon, ang sign ngayon, ang heart foundation, ang kalagayan ng puso, kailangan namin ay maging maayos, magiging kalugod-lugod ang aming puso sa iyo, magiging karapat-dapat po, Panginoon, maging banal, magiging matuwid sa iyong harapan, Panginoon, magiging, Panginoon, Lord, ayos na walang sakit, na walang karamdaman ng puso, walang ipagmamayabang ng puso, walang ipagmalaki ng puso, kundi po, Panginoon, lulugod sa iyo, lalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay ay dinudulog sa iyo po, Panginoon. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, sa lupa, lulugod sa pangalan at magdilag magpumisal sa pangalan niyo po, Ama, in the name of Jesus Christ. Bless everyone. Bless the servant. Bless your hand from the world. Bless the Holy Ghost. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah.
Puri ng Panginoon, makapo na tayo sa pangalan ng Panginoon in the name of Jesus Christ. Salamat po sa Panginoon. Ang ating paksa ngayon ay heart condition. Ayon po sa Jeremiah 17 verse 9 and 10, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart, and I try the rings heaven to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. Sa mababang translation sa Tagalog, sino ang nakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mangdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ako'y si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso. At ang mga tao ay ginagantipalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay na ginagantipalaan ayon sa kanyang ginagawa. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng salita. Bless your words. Bless everyone. Bless thy servant. Bless thy people. Bless those who are hearer and worshiper upon you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kamayan natin ang ating katabi. Sabihin natin, heart condition. Ano ang kondisyon sa puso mo ngayon? Condition, ibig sabihin, ano ang kalagayan sa puso mo ngayon? Ano ang kakayuan? Ano ang pakiramdam sa puso mo? May problema ba? Mayroon bang sakit ang puso mo? Mayroon ba inaalaala ang puso mo? Nagugulumihanan ba? Nag-alinlangan? Kailangan ang kondisyon ng ating puso ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Maging ayos ang puso natin sa Panginoon. Magiging ang puso natin maging matuwid at maging banal sa Panginoon. Maging malusog sa Panginoon. Dahil ang hangat po ng Panginoon sa 3 John verse 2, Verily beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in health as the soul prospereth. Purihin natin ang Panginoon. Ang hangat ng Panginoon, ang layunin ng Panginoon, ang puso natin ay maging malusog, magiging kalugod-lugod, maging kaaya-aya sa kanyang harapan. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, ang puso ay mangdaraya sa lahat ng mga bagay at napakasama. Sino ang nakakalam? Ang puso ay manlilinlang at mangdaraya. Hindi lamang mangdaraya, napakasama. Bakit? Kapag ang puso ng tao ay wala sa Diyos, magiging masama ito. Amen. Kaya kailangan natin ang puso natin ay nasa Panginoon. Kinakailangan puso natin pananang salita ng Panginoon. Kinakailangan ang puso natin pananang Espiritu ng Panginoon. Dahil sinabi sa banal na kasulatan, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. Ayon sa Psalms 119 verse 11. Ang iyong mga salita po, Panginoon, ay inigilin, pinangilin, inigingkal, aking iniingatan sa aking puso upang hindi ako magkasala. Hindi tayo magkasala. Kinakailangan iingkal, iukit, ipangilin sa ating puso na ang ating puso ay nasa Panginoon. Kaya sinasabi sa Psalms 37 verse 4, Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of your heart, of our heart.
Kapag natutuwa ang Panginoon, kapag nalulugod ang Panginoon sa ating puso, ay ipagkaloob ng Panginoon ang nasa ang hangarin natin. Kaya ngayong umaga, kailangan ang kondisyon natin sa Diyos. May kondisyon ang Diyos at kailangan ang kondisyon ng ating puso, naging ayos ang ating puso, naging ang puso natin naging kalugod-lugod sa Panginoon dahil ang puso ayon sa salita niya ay manilinlang at mandaraya. Sino nakakalam? Ang Diyos lamang ang nakasiyasat sa puso. Sa ugat ng puso mo, sa bawat tao ay sa kanyang mga daan at sa bunga ng kanyang ginagawa. Ang Diyos ang nakakita. Ang Diyos ay nakaalam. Sa mga tuwid, ang ating puso ay manilinlang. Huwag nating sundin ang ating puso. Sundin natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Sundin natin ang tuntunin ng Panginoon. Kailangan ang salita ng Panginoon sa ating puso upang hindi tayo magkasala. Praise the Lord! Kaya, ang sabi nga sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, sinabi po ng Panginoon kay Prophet Samuel, "But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance." Sinabi ng Panginoon kay Propeta Samuel, huwag mo tingnan ang kanyang mukha o ang kanyang katayuan or on the heights of his stature, ang kanyang kalagayan, ang kanyang katayuan. Because I have refused him. Hindi niya tinitingnan ang tayo mo, ang isig mo, ang gwapo mo, ang ganda mo. At sabi niya, For the Lord says not as a man say. Ang Panginoon ay hindi nakatingin kagaya sa paningin ng tao. Anong paningin ng Diyos? For a man looketh to the outward appearance. Ang tao ay tumitingin sa panglabas na anyo niya. But the Lord looketh on the heart. Ang Diyos ay tumitingin sa puso mo. Kaya ano ba ang kalagayan ng puso mo? Ano ang kondisyon ng puso mo? Ano ang katayuan ng puso mo? Malusog ba? Mabuti ba? Matuwid ba? Kalugod-lugod ba sa Panginoon? Hindi ba mayabang? Mapagpakumbaba ba ang puso mo sa Panginoon? Maging maabog mo ang puso mo sa Panginoon? Maging mabait pa ang puso mo sa Panginoon? Hallelujah! Maging maayos ang puso natin sa Panginoon. Dahil ang puso, yan po ay mandaraya. Huwag nating sundin ang puso natin. Sundin natin ang alituntunin ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Dahil kapag sundin natin ang ating puso, malilin lang tayo. Mahiwalay tayo sa Panginoon. Mapupunta tayo sa kapahamakan. Huwag natin sabihin, gusto mo Panginoon siya. Gusto mo ito, gagawin mo. Sabihin mo, kung iyong kalooban, Panginoon, salamat po, Panginoon. Kung iyong kalooban, Panginoon, salamat po, Panginoon. Hindi po ang kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos. Kung tayo tumitingin sa panglabas na anyo ng tao, ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya, in Isaiah 14, verse 12, 13 and 14, pansinin natin si Satanas na isang nilalang ng Diyos, makaas na nilalang ng Panginoon, may kapangyarihan, maganda, wapo, lahat ay nandiyan sa Kanya. Ngunit tandaan natin ang nangyari sa Kanya dahil sa Kanyang puso. Ano sabi? How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Kung paano ka nalaglag sa langit, ikaw ay Lucifer, son of the morning. Si Lucifer tinawag sa anak ng umaga. Dahil siya ay hindi naman ala sa umaga, siya anak lang.
Kaya huwag siyang magmamalaki. Ang sabi diyan, how art thou cut down to the ground when did weaken the nation? Kung paano tinanggal ka sa kalagayan mo at pinahina mo ang bansa. Tinanggal siya sa kanyang kinalagyan ng ground, sa kinakatayuan niya, sa tungkulan niya, at pinahina niya ang mga bansa. Bakit na natanggal siya sa kanyang katayuan, sa kanyang ground, sa kanyang lalagyan, sa kanyang position? Dahil ano? Ang sabi sa verse 13, for thou hast said in thy heart. Pansinin natin. Natanggal siya, kinansya ng kayo sa kanyang kalagayan, sa kanyang katayuan, sa kanyang posisyon, dahil sa kanyang puso. Kaya ingatan natin ang ating puso, matatanggal po tayo sa ating kalagayan kung hindi natin ingatan ang ating puso. Katay ni Lucifer. Kaya nagsabi niya, I will ascend into heaven. Gusto ko aakyat sa langit. Samantalang naroon siya sa langit. Gusto niya pataasan pa niya ang kanyang kalagayan sa langit. I will exalt my throne above the stars of God. Ang nais ko ay itataas ang aking luklukan higit sa mga bituin ng Diyos. Ibig sabihin, nais niya higitan pa niya ang Diyos. I will sit also upon the mount of the congregation, at ako ay luluklok sa bundok ng congregation. And the side of the north, ibig sabihin, sa luklukan ng Diyos siya ay uupo, higitan pa niya. At ang sabi niya, I will ascend above the heights of the crowd, and I will be like the Most High. Nais ko ay tataas, taas-taasan sa maulap kalangitan. At nais ko ay magiging kagaya ng kataas-taasan. Napakahulugan. Si Lucifer ay may kapangyarihan. Si Lucifer ay gwapong nilalang. He is the spirit being. Wapong nilalang, matalino, maganda, may kapangyarihan. At siya na asistan ng Diyos. Dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi pa rin siya nasisiyahan. Dahil ano, ang puso ko ay hindi nasisiyahan. Kapag hindi natin ingatan ang ating puso, kahit sila po ay mga spirit being, hindi nila naingatan ang kanyang puso. At ang kanyang puso ay nagmamalaki, nagmamataas. Kaya, sabihin mo sa katabi natin, huwag natin ipagmamalaki ang ating puso. Huwag tayo magmamayabang ang ating puso. Huwag tayo magmapuri ang ating puso. Kailangan magpakumbaba ang ating puso sa Panginoon. Maging mahinahon ang ating puso sa Panginoon. Maging mabait ang puso natin sa Panginoon. Maging masunurin ang puso natin sa Panginoon. Upang manatili po tayo sa ating kalagayan. Upang manatili po tayo sa ating posisyon. Upang tayo ay hindi tanggalin ng Diyos. Sapagkat kung hindi iningatan ang iyong puso, malilinlang po tayo. Kung paano si Lucifer, hindi niya iningatan ang kanyang puso, galing lang siya, kaya nga siya tinanggal ng Diyos. Dahil gusto niya, hilitan pa niya ang Diyos. Samantalang ang Diyos ay hindi mapabantayan. Walang pasimula, walang katapusan. Ayon po sa Psalms chapter 90 verse 2, He is the God from eternal God. He is everlasting to everlasting God. There is no beginning and there is no ending. Walang katapusan, walang pasimula. Kaya hindi mo mapantayan ang Diyos. Dilalang ka lang ng Diyos. Huwag kang magmamalaki sa Diyos. Huwag kang magmamuri. At tinataka, mas magaling ka pa sa Diyos. Yan po ang kalagayan ni Lucifer at ganyan rin ang kalagayan ng mga tao sa mundo nito. Kung hindi natin ingatan ang ating puso, ay malinlang po tayo at malaglag
at matanggal po tayo sa kalagayan at sa katayuan namin sa Diyos. Kaya, ang sabi ni David, na Psalms 51 verse 10, 11, and 12, pansinin mo ang sabi ni David, ng hari na pinalagan ng Panginoon, inanoint ng Panginoon. Sabi niya, create me a clean heart. Likhaan mo ako, Panginoon, ng malinis na puso. Maglikha ka ng malinis na puso, O God! And renew a right spirit within me. Ibalik mo ang matuwid na espiritu sa akin. Cast me not away from thy presence. Huwag mo akong itaboy. Huwag mo akong isalikway. Huwag mo akong itapon. Huwag mo akong tanggalin. And take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin ang Espiritu mo sa akin. Kaya, bear in mind, na sabihin mo kapag ikaw ay pinigyan ng kaloob ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, hindi ba alisin niya? Inaalis niya at pinapalitan niya. Kaya nga sinabi niya sa verse 12, restore unto me the joy of salvation. Kaya ang pangusap ni King David, ibalik mo ako sa kalagayang matutuwa at magalak sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ang katuwaan sa Diyos lang makatuwaan. Kung wala ka ng kaligtasan, kung wala ka ng kaligayahan, kung wala ka ng katuwaan, ibig sabihin, malayo ka na sa Diyos. Sinalikway ka ng Diyos, tinanggal ka ng Diyos, itinaboy ka na ng Diyos. Kaya sabi niya, uphold me with thy free spirit. Iangat mo ako sa iyong malayang espiritu. Sino lamang makapag-angat o sa ating Diyos? Kaya, kinakailangan iingatan natin ang ating Diyos. Kaya sinasabi niya sa Psalms 51 verse 15, the sacrifices of God. Pansinin natin ang ating ang mga sakripisyo sa Diyos are a broken spirit. Ang mga sakripisyo sa Diyos ay ang espiritong broken. Ibig sabihin, nagsisising espiritu, bagbag na espiritu, nakahanda kasaktan ang kaniyang kalagayan upang maging kalugod-lugod lamang sa Panginoon. Ang sabi niya, a broken spirit and a broken, not only a broken at a contrite heart. Nagsisising espiritu, bagbag na espiritu, at konkretong puso. Ibig sabihin, pusong nagsisisi. Kung ang puso mo ayaw mo na magsisisi, nagmamalaki ka na sa Panginoon, ang hinaharap ng Panginoon, bagbag na espiritu, pusong nagsisisi, lagi sa Panginoon, sa kanyang mga pangailangan. At ang sabi niya, thou will not despise. Hindi niya hinahamak. Hindi niya tayo hinahamak kung ang puso mo, ang puso natin, ay bagbag at nagsisisi sa Panginoon. Lagi doon, patawain mo ako. Siya sa atin mo ang aking puso. Likha ka, Panginoon, malinis na puso. Ibalik mo ang kagalakan sa aking puso. Ibalik mo, Panginoon, kasiyahan sa aking puso. Kung hindi ka na kasiyahan, kapatid, kung hindi ka na nagagalak, ibig sabihin malayo na ang Diyos sa iyo. Kaya magbalik loob ka sa Diyos. Sabi mo, Panginoon, ibalik mo ang kasiyahan ko. Ikaw lamang ang makabigay ng kasiyahan sa aking puso. Walang tao makapamigay ng kasiyahan, pansamantala lang. Ang asawa mo, pansamantala lang kasiyahan. Ang pagkain, pansamantala lang. Ang kagamitan, pansamantala lang. Ang Diyos ang makapamigay ng kasiyahan. Yan po ang daan natin na. Kaya, nang sinabi ni Solomon,
Sa Proverbs chapter 4, verse 23, he said, keep thine heart with all diligence. Ingatan mo maigi ang puso mo. For out of it are the issue of life. Mula roon, yan ay dinadaluyan ang buhay. Kaya sabihin ko sa katawan mo, ingatan mo ang puso mo. Na huwag kang maganalitin. Huwag kang matapuhin. Huwag kang mayabang. Dahil yan dinadaluyan ang buhay. Para sa kalaman. Dinadaluyan ang buhay. Kapag ang puso mo maganalitin, palaaway, mayabang, mawalan ka ng buhay. Bukas makalawa, takin ka ng puso, balikas ka lang. Kaya ang lahat po ng Diyos, ang kondisyon ng ating puso ay maging maayos. Ang kalagayan ng ating puso ay maging kalugod sa Panginoon. Magiging malusog ang puso natin sa Panginoon. Sapagat yan ang dinadaluyan ng buhay. Dinadaluyan ang buhay. Praise God. Kaya, sinabi ni Ezekiel, chapter 36, verse 26, 27, I will give you a new heart. Also, I give you, bibigyan ko kayo ng bagong puso. And a new spirit will I put within you. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu na ilagay sa inyo. I will take away the stony heart out of your flesh. Alisin ko ang batong puso mula sa iyong laman. Ibig sabihin may mga pusong bato, mga batugan. Magmatigas ang puso. Alisin ang Panginoon sa ating laman. And I will give you a heart of flesh. Bibigyan ko kayo ng pusong laman na hindi batugan, na hindi matigas, kundi po pusong laman na maulawain. Kaya ang sabi niya sa verse 27, I will put my spirit within you. Ilagay ko ang aking espiritu sa inyo para ano? I'll cause you to walk in my street upang makalakad kayo, upang masunod kayo sa aking mga palatuntunan. And ye shall keep my judgment and do it upang ipangilin nyo ang aking mga kabulan at magawa nyo. Nangahulugan kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, hindi natin magawa ang kanyang kalitutunan. Kaya huwag tayo magmamalaki na kaya mo. Sabi, Lord, hindi ko kaya. I need your help. I need your help, Lord. Help me. Help my situation. Help my family. Help my life. Help my strength. Everything is for you, O God. Huwag tayo magmamalaki. Pag-isip na ito sa mga Lord. Palakasin ako. Na magawa ko ang mga bagay magawa ko sa akin. Hallelujah. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Huwag tayo magmamalaki. Ang Diyos lamang nagbigay ng tama sa ating buhay kung ipatama mo ang iyong sarili. Kung manatiling kang baluktot, nagiging baluktot hanggang sa dulo doon ay kapamagan. Kaya, kung nagsimula kang baluktot, ang dulo doon ay kapamagan. Kapag magsimula kang tama ang dulo doon, ay tama. Kaya na sinabi sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto man. The end thereof is the ways of death. May tila baga ang isip ng tao ay matuwid ang kanyang nilalakad. Tama ang kanyang mga panukala. Tama ang kanyang ginagawa. Ngunit ang dulo noon ay kamatayan. Huwag tayo magpapalagay na tama ang iyong ginagawa. Kaya na kailangan natin i-consulta natin sa Panginoon. Kaya na kahingi tayo ng payo sa Panginoon, sa ating pastor, sa ating mga kapwa, na ayon sa salita ng Panginoon, hindi ayon sa kanyang panukala, kundi ayon sa salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ganyan po ang gusto ng Panginoon, maging kalulugod ang buhay natin sa Kanya. Huwag tayo magmamalaki na kaya mo. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos.
Kung paano sabi ng Panginoon, I can do nothing without you. Hindi ko magawa ito kung wala ka. Kaya, ang lahat nito, kailangan mo hindi natin ng gabay at maglubay sa Panginoon. Amen. In all our ways, acknowledge Him and He shall direct our path. Sabi niya sa Proverbs chapter 3 verse 6, lahat ng iyong gagawain, lahat ng iyong paplanuhin, kailangan hingin natin ang paglubay sa Panginoon at gabayan kanya sa tamang daan, sa tamang hallelujah decision sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Praise the Lord! At sabi po sa Mateo, chapter 5, verse 28 at 29. Nandiyan ba kayo? Sabi niya, but I say unto you, sinasabi ko sa inyo, that whosoever looketh on a woman to lust after hair, he hath committed adultery with hair already in his heart. Ibig sabihin, ang puso mo nagsimula na nakasal. Hello? Kapag ang iyong paningin sa iyong kapwa ay mahalay, saan nagsimula? Nagkasala ng puso natin. Nagkasala ng puso natin. Kaya kapag ang paningin mo ay maging mahalay, sabi mo, lumayas kang mahalay ng Espiritu. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, linisin mo ang aking puso, linisin mo ang aking mga paningin na hindi mahalay po, Panginoon. Amen. Puri natin ang Panginoon. Diyan nagsimula na nagkasala ang tao. Nagkaroon siya ng pakikiapid at pangalan. Papalitan niya ang kanyang kasikatan. Papalitan niya ang kanyang asawa. Dahil sa kanyang nakit at dahil sa kanyang puso. Kaya sabihin mo, puso, mambantay ka. Ingatan ko ang puso ko. Masusunod. Ang Diyos ang masusunod. Hallelujah! Hallelujah! Ang Diyos ang masusunod, hindi ang puso ko. Magantayin po, Panginoon. Guwapo, maganda. Pero sabi ng Panginoon, ang puso mo masusunod. At alitutunin mo ang masusunod. Kaya sinasabi sa verse 29, and if thy right eyes open thee, kung ang iyong mata ay nakapagpatisod sa iyo, pluck it out, dukitin mo o dukutin mo, and cast it from thee, alisin mo, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and that thine whole body should be cast into hell. Ano ang ibig sabihin na dukitin mo, dukutin mo, at tanggalin? Mabuti pa na matanggal ang sangkap ng iyong katawan kaysa mamatay ka at iapon ang iyong katawan sa impyerno. Dukutin, tanggalin, alisin. Kung nagkasalang yung mata, dukutin. Magigimantay ka na lang. Kung dalawa, mabubulag ka na lang. Kung nagkasalang yung paa, putulin. Masalang kamay, putulin. Wala ka na lahat ng kamay pa, pati yung mata mo. Magiging dispalinghado ka. Di ba? Dahil ano? Nagsimula sa puso. Kaya sa puso, ang masusunod. Ang Diyos ang masusunod. Kaya, anong dudukitin ang sangkap na yung katawan? Ang mata mo, ang paa mo, kamay mo, magnanakaw paa mo, magnanakaw paa mo, ang mabanakaw kamay mo, pati yung mata, mapahalay. Nangahulugan, mag-disable ka na, mag-PWD ka na. Kaya nga, para hindi ka naging PWD, magiging disable ka, tanggalin mo na. Ano ang tanggalin? Tanggalin ang kahalayan. Tanggalin ang kasamaan.
amo at kung saan-saan maparoroon, kinatanggalin niya. Huwag masusunod. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Huwag tayo masaktan. Pagtutuwid lang sa ating puso. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, sinabi ng Panginoon sa mga tao, sa Mark chapter 8, verse 17 and 18 and 19, and when Jesus knew it, nung nalaman ng Panginoon, sabi niya, He said unto them, sinabi niya sa kanila, why reason ye, bakit kayo ay nagrarason? Because ye have no bread, wala na kayong pagkain, wala na kayong tinapay. Perceive not yet, neither understand. Hindi nyo ba naunawaan, hindi nyo naiintindihan, hindi nyo natatanggap? Having your heart yet hardened, na ang inyong puso ay naging matigas. Ibig sabihin, kapag hindi ka nakapag-unawa, kapag hindi mo na matanggap, ibig sabihin, ang sabi sa mga nakasulatan, naging matigas ang puso. Isa lang may mali, puso lang talaga. Doon nagsimula sa puso. Kapag hindi mo na maintindihan, kapag hindi mo na matanggap ang puso mo sa lawahan, ang puso mo matigas. Agoy! Agoy! Kaya kailangan ayusin natin ang puso natin. Kaya nga sinasabi sa verse 18, having eyes you see not, hindi mo ba nakita sa iyong mga mata? And having ears na iyong makinig, ear na, hindi mo na pakinggan? And do you not remember, hindi nyo ba nalaala? When I break the 5 loaves among 5,000, and how many basket full of fragments took it up? They say unto him, 12. Hindi ba pinakain ko kayo sa 5 pirasong tinapay? At 5,000 ang nakain at mayroong pang labis at sumobra na mga tira. 12 bakol, 12 basket. Ibig sabihin, kung masunod ang kalooban ng Diyos, hindi ating kalooban. Labis-labis, sobra-sobra. Hindi tayo kukulangin ng Panginoon. Kahit maliit lang, 5 pirasong tinapay. Nagpapakain ng 1,000,000. Nagkahulugan, huwag mong sabihin na maliit lang ang sahod mo, maliit lang ang kinikita mo. Sabihin mo, salamat sa Panginoon, kaya mo pong paramihin. Kaya mo pong suklayan kami po, Panginoon. Kaya mo pong paramihin at kakainin kami. Hindi mo gugutumin kami. Kaya aming puso huwag malit lang. Ang puso huwag maging matigas. Magpasalamat ang aming puso sa iyo, Panginoon. Magtitiwala ang puso sa iyo na kaya mo na gawin ang lahat ng mga bagay kung magtitiwala sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Kaya kung minsan ang puso natin, kung maliit lang income mo, sabi mo, kulang na ito sa akin, hindi mo kapabigay sa Panginoon, hindi ako makatulong. Ito, ang 5 pirasong tinapay, ang may-aring bata, sinabi niya, ibigay mo sa akin, para papakain natin. Ang bata ay hindi na hinayang kanyang baon, at pinarami ng baon. Kaya huwag mo panghinayang ang nasa iyo. Ibigay mo sa kwenta, at kaya ng kwenta paramihin yan. Huwag magiging maramot ang puso mo. Ayusin ang kondisyon ng puso mo. Ang puso mo ay magparaya o magbigay. Hallelujah. Maluwag na maglilingkod ka sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verse 18 and 19, pansinin natin ang sabi ng Panginoon. But those things which proceed out of the mouth come from the heart. Ang lahat ng mga bagay lumalabas sa iyong bunganga ay nagsimula saan? Sa puso. Kaya kapag bumangina ka, nagsimula sa puso mong mabunganga talaga. Kapag palamura, ang puso mo palamura. Kapag ang puso mo ay reklamador, ang bunga mo, reklamador palagi yan. Kaya out of the abundance of the mouth, the mouth speaketh. Kaya nga sinasabi din, they defile the man. Iyan ang nagpapasira sa tao
ang puso mo, ang puso natin. Kaya nga sinasabi sa verse natin, for out of the heart proceed evil thought. Mula sa puso ay lumalabas ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangalunya, pakikiapin, pagnakaw, pagbibintang, paglalait, pagkalipustan. Saan simula? Sa puso. Kapag ikaw mapaglait, ayusin natin ang puso natin. Kapag magnanakaw tayo, ayusin natin ang ating puso o ang magnanakaw. Kapag palabintangin tayo, ayusin natin ang ating puso. Kapag tayo nakikapin ng alunya, ayusin natin ang puso. Na ang puso natin huwag maging mahalay. Kapag ang isip mo ay masama, ang puso mo pala ay naging masama. Kaya sabi natin, Lord, ayusin mo ang kalagay ng ating puso na maging malusog, na maging matuwid, maging kalugod-lugod sa iyo, banal mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naging matuwid ang puso natin, naging kalugod-lugod sa Panginoon, naging banal sa Panginoon. Dahil kapag hindi ayos ang ating puso, ay hindi natin makikita ang Diyos. Ang sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 8, blessed are they that are pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga malinis na puso, dalisay na puso, makikilala ang Diyos, makikilala ang Diyos, makikita mo ang Diyos, makikita ang mahala ng Diyos, makikita mo ang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dalisay natin ang ating puso, linisin natin ang ating puso, ayusin natin ang kondisyon ng ating puso, maging kaya sa Panginoon upang makita natin ang himala ng Diyos, ang kagandahan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Yan po. Ituwid natin ang ating puso. Kaya nang sabi ng Panginoon kay Pedro sa John 21 verse 15, 16 and 17, and when they had dined, nung sila ay nakakain na, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas. Sabi ng Panginoon Jesus kay Simon Pedro, anak ni Jonas, lovest thou me more than this? Minamahal mo baga ako ng higit sa mga bagay na ito? Na ibig sabihin, ang puso yun. Saan nagsimula ang pagmamahal? Sa puso. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon kay Pedro, mahal mo baga ako ng higit sa mga ito? And he said to him, Yea, Lord, o Panginoon, thou knowest that I love thee. Alam mo, Panginoon, mahal kita. And he said unto him, feed my lamb. Pakain mo ang aking mga kordero. Ibig sabihin, kapag mahal mo ang Diyos, malinis ang puso mo, hindi maramot ang iyong puso, kaya ko magpapakain. Hallelujah! Kaya ka magpapakain. Papakainin mo ang kordero ng Panginoon. Ang sabi ko sa verse 16, and he said unto him again, the second time, pinulit-ulit ng Panginoon, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Mahal mo ba ako? And he said unto him, Yea, Lord. O Panginoon, mahal kita. Thou knowest that I love thee. Alam mo, Panginoon, mahal kita. And he said unto him, feed my sheep. Pakainin mo ang aking tupa. Hindi lamang kordero, hindi lamang maliliit na tupa, kundi pati ang kordero na. Hindi ang kordero, pati ang mga tupa na. Hindi ang mga kambing. Mga tupa. Hindi may tupa. Sa verse 17, sabi niya, he said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Ikatatlong panahon, pagkakataon at oras sinabi ng Panginoon kay Jonah na, Simon, mahal mo ba ako? Simon, anak ni Jonas. Peter was great because he said unto him the third time, na manglaw si Pedro,
Nalungkot si Pedro dahil 3 beses siya pinaulit-ulitan ng Panginoon na kung mahal talaga. And he said, Lord, thou knowest all things. Alam mo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, alam ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. I know that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Bakit po na 3 beses inuulit-ulit ng Panginoon kung talaga mahal ni Pedro ang Panginoon? At ang sabi niya ni Pedro, alam mo Panginoon ang mahal. Alam mo ang lahat ng mga bagay. At sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking buhay. Bakit? 3 beses na sinasabi ng Panginoon kay Pedro. Ibig sabihin, kung mahal mo ang Panginoon, higit pa sa mga bagay na ito, higit pa sa iyong katayuan, higit pa sa iyong kalagayan. Dahil ang tunay na pagmamahal, nakahanda magsakripisyo. Ang tunay na pagmamahal, you are willing to pay the price because of love to God. Because nagmamahal ang iyong puso sa Panginoon. Nakahanda ka magsakripisyo, nakahanda ka tumulong, nakahanda ka mamigay. Dahil mayroong 3 pag-ibig. Ang unang pag-ibig na nasalman. Pag-ibig na pahinang tao, pag-ibig niya, pag-ibig na dahil maganda at wapo na tulong kay mahal niya. Pangalawang pag-ibig dahil kaibigan niya, dahil nagustuhan niya, minamahal niya. Yan ang natawag na Love. Ngunit po ang pangatlo sinasabi mo. Iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alam mo ba, Panginoon, na ibig mo? Tinutukoy ng Panginoon. Ang hinihilig ng Panginoon tunay na pagmamahal sa ating puso is agape love. Nangahulugan na kailangan mo ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Kailangan magsakripisyo ka sa Panginoon. Alam mo, ang puso natin kailangan ang ating buhay na sa Panginoon. To serve God is to serve all your life to God. With all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Yan sinasabi natin, mahalin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pagkatao natin sa Panginoon. Ihanda mo na we are willing to pay the price. We are willing to be martyred. We are willing to die because of Christ, because of our love to God. Kaya ang pagtanggap sa Panginoon, nakahanda ka maging martyr dahil sa kay Kristo. Naging loyal ka, naging matapat ka. Ang iba, napagalitan ng maalis na. Ang iba, hindi ang pinagbigyan, maalis na. Mababaw ang kanyang pag-ibig, kaya ang kanyang puso ay malilangin. Kaya kinakailangan, sinisiyas ng Panginoon puso, totoo ba na maglingkod ka sa Panginoon, na ibigay mo ang buhay mo sa Kanya? Kaya nga, sinabi yan ng Panginoon si Pedro, dahil kapag ikaw ay bata ka, sumusunod ka sa gusto mo. Ngunit kapag katanda ka, kapag ikaw ay panahon na, iba na ang magdala sa iyo. Nangalutan, ang buhay natin may panahon. Kaya habang may pagkakataon, gagawin mo ang kaluluwa ng Diyos. Dahil sa dating panahon hindi mo na magawa. Dahil po, nakita sa ating panahon. Kaya nga, huwag tayong malinlang, huwag tayong masunod, kundi ang kalooban ng Diyos ang masunod sa ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sinabi ni James chapter 4 verse 4, ye adulterers and adulteresses, kayo mapangalunya ng mapangalunya, kayo mapakiapid ng mga pakiapid. Bakit napakapid kami, Panginoon? Knowing not that the friendship of the world is enmity with God. Hindi nyo ba nalalaman ang nagipagkaibigan sa Diyos ay kaaway tayo ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos. And whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God, maging kalaban ng Diyos. Hindi ka nung kaaway, maging kalaban ng talaga.
Kaya tandaan natin, huwag natin iibigin ang mundo. Sabihin natin sa tabi natin, huwag natin iibigin ang mundo. Dahil kapag iniibig mo ang mundo, kaaway tayo ng Diyos at maging kalaban na tayo ng Diyos. Ano ba ang mundo? Kaya sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 15 and 16, diyan ilagay natin sa kaisipan natin sa ating puso. Love not the world, neither the things that are in the world. Huwag ibigin ang mundo, no ang mga bagay sa mundo, o ang mga kagamitan sa mundo. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Kung ang sino ang tao umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama na sa langit ay wala sa atin. Ano ang mundo? Sa verse 16, for all that is in the world, ang lahat na nasa mundo, ano yan? The lust of the flesh, ang pita ng laman, the lust of the eye, ang pita ng mata, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kaya huwag natin ibigin ang mundo. Ano ang mundo? Pita ng mata, pita ng laman, at kapalaluan sa buhay. Kaya kapag iniibig mo ang mundo, kaaway tayo ng Diyos. Kapag kaaway ka ng Diyos, kahit anong panalangin mo, kahit iiyak mo sa Panginoon, itaboy ka ng Diyos kasi kaaway ka niya. Hello? Sabi natin, Lord, magkaibigan tayo po, Panginoon. Ayaw ko maging kaibigan sa mundo. Dahil ang mundo pala ang pita ng mata, kapalaluan sa buhay, kahalayan ng mga mata, kahalayan ng laman. Kaya, ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4, whose adorning, let it not be the outward adorning of plaiting the hair, or wearing gold, or putting on the apparel. Ang naka-adorno, hindi sa panglabas na anyo ng adorno. O hindi sa pagpulipit o titilis ng mga buhok, o paglagay ng mga ginto, o mamahaling damit. Anong adorno? Ano ang maganda? At sabi sa verse 4, but let it be hidden man of the heart, kundi ang natagong tao sa puso. Ang pinaka-adorno, ang natago ng tao sa puso, yung pinaka-adorno natin, iyan ang pinaka-maganda, ang pinaka-palamuti natin. Dahil ayan, ang sabi niyan, in that which is not corruptible, yan ay hindi nabubulok. Even the ornament, o ang mga ornamento, o mga ginto at mga pilak, o at mga mahaling mga bagay. Kundi ano? The ornament, ang mga mahaling bagay dito, ang meek and quiet spirit, ang maamo at matahimik na espiritu. Sabi natin, ang maamong ang matahimik na espiritu. Hindi mahalay, hindi madaldal, hindi mayabang, kundi maamo, mabuti. Yan, sabi yan, it is in the sight of God, it is a great price. Yan ang pinakamahalagang mamahaling presyo sa Panginoon, na maamo ka, matahimik ka sa Panginoon, nang adorno mo, hindi ang palamuti, hindi ang ginto, hindi ang pilak, hindi ang magandang damit, kundi ang natagong pagkatao mo sa ating puso, na ikaw ay mapayapa, na ikaw ay maamo, mabuting tao sa Panginoon. Marami ko minsan dito maadorno, gusto ko, pupunta ako, anong akong alahas, mayroong magandang damit, pinakailan, may kwento, maraming ganyan. Sabi naman, kamusta naman ang puso ko? Mayabang pala. Mapagmalaki. Puso ba to? Mapagmalaki. Nilalait ang kapwa niya. Hindi ako ganyan lumis. Hindi ako ganyan. Mahirap siya dyan. Ako ay mayaman. Ito ako. Mayabang ka pala.
Kaya kailangan ayusin natin ang kondisyon ng ating puso. Sabihin natin, ayusin natin ang kondisyon ng ating puso. Huwag mayabang! Huwag maging maamo! Maging mapayaman ang puso! Di ba? Yan ang mundo dito. Mayroon mga kulriti, hindi ko dito, maraming kulriti, tapos mayroon pa mga alas, kanyang katawan. May alas dito, may alas dito, may alas dito, may alas dito. Bukas makalawa, putulin ng iyong liig na magnanakaw. Pati yung kamay, putulin dahil may ang alas dyan. Pati yung tainga, lagyan dyan dahil may alas dyan. Tanggalin. Hindi ba? Pero ang ating pinakamalamti, yung pinakadorno sa ating puso, ayusin ang kondisyon ng puso natin na hindi mayaman! Hallelujah! Praise the Lord! Puri ng Panginoon! Praise God! Kaya, mayroon pong 4 na puso, sinabi po na kalinhaga ng Panginoon nito. Nandiyan na ba kayo? Yes! Ang Panginoon nito, ito po. Mayroon pong 4 na puso sa kalinhaga sa paghasik. Ang unang puso, yung nasip po sa daanan. Kinuha po ng kaaway dahil hindi po nakaugat. Anong kalagayan niyan? Ang manasik sa daanan. Yun ang pusong sirado. Sa salita ng Panginoon, sirado, pulos. Subukan mo kapag uminom ka ng tubig, kapag nakataob ang baso mo, hindi malagyan ng tubig. O nakasirado, kinakailangan para malagyan, bubuksan mo. Kahit anong pangaral ni pastor, kahit anong pangaral sa kapwa mo, kapag sirado ang puso mo, hindi ka makinig, hindi mo maintindihan na nakakapitangyan kasi nakasirado. Kaya may mga puso dito sa mundong ito, sa kanikalagay dito, nawa hindi nakasirado, nakabukas. Kaya natin ang Panginoon. Hallelujah! Yung nakasirado, yung naitanim na sa tabi-tabi lang. Ang pangalawang puso, yung itinanim doon sa mga bato-bato na yun ay tinanggap ang salita. At ngayon, nung tinanggap, nung dumating ang kaguluhan, dumating ang kabigatian, ay nawala. Yan ang katotohanan ng puso. Mababaw. Nalilingkod sa pakiramdam. Mayroon mga mananampalataya na itinanim sa bato-bato. Nung dumating ang pag-uusig, dumating ang kaguluhan, nawala. Hindi na naglingkod. Tamo! Bakit? Kasi mababaw lang. Mababaw ang pangunawa. Mababaw ang pagkaalam. Naglilingkod sa pakiramdam. Wow! Kapag hindi ko na naramdaman, ayaw ko na. Dahil hindi ako natutuwa. Hindi ako nalulugoon. Hindi ako nasisiyahan. Tamo! Ayaw ko na dyan. Tamo! Yan ang mga tao, mga puso na kanin sa bato-bato! Hello? Yes! Nagtanim ka ba sa bato-bato? Yes! Ang puso, yan po ang taniman. Yung ang binhi, yun po ang salita ng Panginoon. At ang pag-aani, yun po ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga, ang pangatlong puso, ang puso na, nasuon sa tinikan, na nasik ang salita ng Panginoon sa mga tinik dahil maraming abala na kaharang at hindi nagbubunga dahil naharangan ng mga tinik.
naharangan ng matawag. Kaya hindi mo nagbubunga. Ano yan? Puso magulo. Pusong magulo. Puso salawahan. Kapag ikaw ang pusong salawahan, hindi magbubunga. Kapag ang puso maguluhan, hindi magbubunga. Kapag ang puso natin ay maguluhan, salawahan, naguguluhan ka, hindi talaga ka magulo. Kaya kailangan ayusin natin ang puso natin. Sabi natin, ayusin natin ang puso natin. Ayusin natin ang kondisyon ng puso natin. Upang maging kalulugod sa Panginoon. Apat. Yun po ang nayasik ko sa mabuting taniman. Ano pong mabuting taniman? Yun ang mabuting puso. Nawa ang mabuting ang puso ko para tanggap ang salita ng Panginoon. Kasi marami ko nakarinig dito sa kanila, lalabas sa kanila, ay may tulong, ay may walang kakalam, nagpintuhan na niya, naglabaya ka niya, kaisipan ang kanyang puso ay wala dito, doon sa mundo. Yan ang mga pusong salawahan naglalakbay. Kaya, kapag ang puso natin ay mabuti, magbubunga, bukas ang kanyang puso, tanggap ang salita ng Panginoon, matapat na puso, tanggap ang salita ng Panginoon, bukas ang puso na, bigyan mo ako ng biyaya mo, hallelujah, susunod ako sa iyo, maging matapat ako sa iyo, kaya nagbubunga na tatatlo, nagbubunga na kanan ako, nagbubunga na isang damo. Kaya nga, kung nais natin maging mabungahin tayo sa Panginoon, pagkatulpo, na po at sandaan, kinakailangan receptive tayo, bukas ang ating puso, tanggap tayo sa salita ng Panginoon, makapatay sa Panginoon. Kaya, tatanungin natin ang ating puso ngayon. Ano ang kondisyon sa puso? Ano ang kondisyon sa puso mo? Sirado ba? Mababaw ba? Nakikiramdam ka lang? Mayroon ka rito nakikiramdam na? O iba, nagkuluhan pa? O nagdalawang isip? Naging salawan ng puso? O kaya, pusong bukas upang tanggapin ang biyaya ng Panginoon? Hallelujah! Hindi ko pinagayala sa Panginoon. Mapalad ang nakikinig at bukas ang kanyang puso ngayon at ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang Espiritu Santo. Sabi ko sa Psalms 51 verse 10, ang sabi, open thy mouth and open thy heart and I will fill it. Ibukas mo yung bibig, ibukas mo yung puso, at lalagyan ka ng Panginoon biyaya. Lalagyan ka ng biyaya ng Espiritu Santo ng Panginoon. At ngayon, hallelujah, ngayon tanghali, siyasatin natin ang ating puso. Matigas ba puso mo ngayon? Nakasirado pa rin. Mababaw pa rin. Nakaramdam ka lang. Kung wala kang naramdaman, may balawala sa iyo. O kaya, naguguluhan ka lang hanggang ngayon, gulwat ka pa rin na hindi ka magpanakal. Kailangan na ayusin ang puso mo. Ayusin natin ang puso natin. Maging bukas sa biyaya ng Panginoon. Maging bukas sa biyaya ng Panginoon. Maging bukas sa salita ng Panginoon. Maging bukas, hallelujah, sa pagpapala, Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let us stand for the praise of God. Sabi namin sa Lord, oh God, fill me with the Holy Ghost. Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon. Nariyan. Kapag hindi po natanggap natin ang salita ng Panginoon, ang problema sa puso natin. Nakasirado, nakiramdam, naguluhan pa, nagdalawang alak, o bukas.
Rosa Kalaman. Puspusin mo ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon Lord. Hallelujah. Lord, bless niyo po, Panginoon, si po, Panginoon Lord. Bagay mga manasa, kawalan sa Lord ko, bless mo na rin. In Jesus' name. Bless niyo po, Panginoon, si Father Romel. Ang kanyang kahilingan sa iyo. Ang promotion niya po, Panginoon. Upang magkakalan niya kayong tungkulin. Panginoon, upang magawa niya ang nawawala sa kanya, Panginoon. O God, o mabayaran niya ang mga kautasan niya po, Panginoon, sa iyo. Kalungan sa kanyang kapwa, Panginoon. Lord, i-promote mo siya upang magkakalan niya ang mga bagay na nawawala, Panginoon, na hindi naganap po, Panginoon. Patawarin mo siya. Gawin mo kalugod-lugod ang kanyang puso, ang aming puso sa iyo, Panginoon. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Siya sa atin natin ang ating puso. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By the blood of Jesus. Siya sa atin mga puso. Puspusin mo ang puso na magiging, hallelujah, fruitful sa iyo po, Panginoon. Maging receptive po, Panginoon. Maging open, Panginoon. Maging fruitful ang puso namin sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige. Purihin natin ang Panginoon. Sige, hallelujah. Manalangin kayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, fill me with the Holy Spirit. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me by your love. Fill me by your love and mercy. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. Sino ang puso ng Panginoon? Never leaving. Maging kalugod ang puso niya sa iyo. Marumel ko the Holy Ghost. Ang puso ko, Panginoon, ay may Panginoon, may kalugod sa iyo. In Jesus' name. Ang puso ko, Panginoon, Mr. Maribel, maging kalugod sa iyo. In Jesus' name. Hallelujah. Ang puso, Panginoon, may kalugod sa iyo. In the name of Jesus. Sige. Praise the Lord. Hallelujah. Ang puso ko, Panginoon, ni Brother Panginoon, Lord, ang puso ko, Panginoon. Hallelujah. Dilino po, Panginoon. Maging kalugod sa iyo. Ang puso, Panginoon, Mr. Norma, Panginoon. In Jesus' name. Ang puso ko, Panginoon, Lord. Hallelujah. Mr. Man, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Si Brother Andy po, Panginoon. Gawin mo, maging kalugod ang kanyang puso. Gawin rin po, Panginoon, Lord. My brother, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kay Brother All po, Panginoon. Brother rin po, Panginoon, Sir David, Panginoon. Gamitin mo siya na maging kalugod ang puso niya na hindi mayaban. Maging mabait, maging sunurin. Ito po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord, Panginoon. Yung people na maging mabait ang puso, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name. Si Brother, Panginoon, dulito po, Panginoon. Ayusin mo ng puso. Maging kalugod-lugod sa iyo. Brother rin po, kay anak si Joseph, Panginoon, well with the Holy Ghost. 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 Ang puso, Panginoon. May brother po, Panginoon, Lord, hallelujah. Sorry, well with the Holy Ghost. Ang puso niya natin, Panginoon, well with the Holy Ghost. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gano'n rin po sa Panginoon, Lord. May brother po, Panginoon, Lord, hallelujah. Hallelujah. Malimig, Panginoon. Gano'n rin po sa po, Panginoon. May brother po, Panginoon, Elvis Santos. In Jesus' name. Hallelujah, Mr. Panginoon, Lord, ang puso ni Mr. Panginoon, Pastor Rosario, pagalingin mo. Maging maganda ang kondisyon ng kanyang puso. Hallelujah, Mr. Panginoon, Jesus' name. In Jesus' name. Ang kondisyon ng puso, Panginoon, Lord. Mr. Brother, Panginoon, hallelujah. Ganawin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, dahil po, Panginoon, Lord. Ganawin po, Panginoon, Lord, ang kapatid ko. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ayos at kanyang puso po, Panginoon, sa